Hello mga kaaw-aw! Nandito ngayon tayo sa Tondo Public Beach! Hello! Ito, hi! So, nandito tayo. Ay, dito lang to sa kanto. May environmental fee kung pupunta kayo dito sa... Ito yung... Ang tawag dito? Public ano nila. So, yan. Environmental fee lang. Tapos, 500 ang bamboo... Sa bamboo siya. Ayun. Yan. Tapos, may patubig. Yan. Si ma'am. Hi, ma'am! Invite mo sila. Hello po, punta po kayo dito sa aming beach. Subukan niyo po. Ayan. O, 50 pesos per head. Ayan. Wala kasi yung tao, kaya yan lang to. Ayun. I-correct ko lang ha, hindi 50 pesos per head. Yung palang 5 pesos doon, yun lang talaga yung entrance. So kung nasingil na kayo ng environmental fee dun sa tinulugan yung private resort, hindi na kayo magbabayad. So 5 pesos lang talaga. Pero kung hindi kayo siningil, 50 pesos ang sisingilin sa inyo. Klaro. Charot. And of course dito, meron diyang picturean sa may I Heart Tondo. Libre naman niya, wala naman bayad. And may bakawan sa gilid-gilid. Sa ngayon medyo dry yung lupa niya. But kapag ano daw, medyo high tide. So since October ngayon, kaya low tide pa yung lagay ng dagat ngayon. No? Ito umaabot dito yung Iwan sila. Yan. May ihawan sila ha. Pino talaga yung ano nila. In fairness naman dito. Public to. Pino siya talaga. Pinong panlaba. Charot. So, pag dito, libre naman. Ang may bayad doon, yung cottages. So, hindi na kami nagkuha kasi 300. Hindi naman kami magtatagal. Sasawsaw lang naman kami. Uwi na kami doon sa aming pinanggalingan. Ang puti. Ang kinis. Makinis talaga yung ano, powder. Parang harina. Harina. So ngayon, nag-gets ko na kung bakit nila tinatawag ko na Boracay of the North. Kasi nga yung sand nila is very fine talaga. Comparable. So doon, libre naman yung akyat doon. Ewan ko kung aakyat yung pag sinipag-sipag ako. Huh? Much lesser. Mas taas-taas naman yung tubig dito. Low tide na to. Kumpara dun sa pinuntahan namin. Ito yung hindi ko pa kita ano. Medyo malakas-lakas ng konti. Pero mahina pa yung lagay na yun. Yan yung water yun. Pero kung when it comes to water clarity, saka yung talagang ano, yung reflection ng kalangitan sa tubig, parang ang layo naman ng Boracay dito. To be honest lang naman, mas ang layo ng lamang ng Boracay. Layo ng buhangin sa ilalim, ha? Tingnan natin. Oops. Tingnan nyo, It's a mixture of white and gray na halos, pero more on white pa rin na nakakalamang ang for liliit. Ooh. Pero hindi siya parang mag-gray na siya, no? Pagka siguro ganun. Kasi nga masasama siya sa tubig very easily. Parang nalusaw. Fairness. Tsaka hindi siya amoy burak, in fairness. Weird. Para siya mga poops ng... Siguro may mga... ano sa ilalim. Silang gumagawa. Galing. Like kami dyan. Yan. Safe for kids to, oh. Nandito na sila sa ano eh. Tama, hanggang bewang lang ng mga bata. Hindi malulunod dyan unless Malulunod. So guys, so ayun, ito medyo malapit na kami dun sa inflatable something na yun. May bayad yun ha. So I recommend this one kung pupunta kayo ng Tondo, kay high tide or low tide, meron pa rin kayo masuswimmingan dito sa particular na area to. Doon sa tiniran kasi namin last time, doon sa gawing 828 Beach Resort, mas ma-enjoy nyo sila kung high tide kayo pupunta. Kasi nga yung low tide talagang hindi ka talaga makaligo. Ang layo ng liliguan. Super.
I'm talking about dito sa public beach ha, hindi applicable tong website na yan kasi nga, sabi ko nga, low tide, high tide, may masuswimingan kayo. Pero kung doon kayo sa kabila, doon sa mga may private resort, applicable sa inyo yon. I-check nyo yung mga, kung kailan kayo pupunta, makikita nyo sa website na yon kung high tide or low tide pa sa umaga or sa gabi. Check nyo. Pero dito hindi siya applicable kasi may tubig pa rin. Which is false. Go, go. Chasing Water. waterfalls. Napakalandi. So, kung gusto nyo pumunta dito, wala naman tumbayan. So, makikita nyo yung area, 360 area. Tapos, pag pumunta ka pa doon sa kabila, makikita mo yung kabila, meron pa pala siyang daan. Ito ice scramble kasi mainit ang panahon. Yes. Boss, pag pumili na kami nito, mura nito. Buy one, take three. Diba? Diba, madam? Pumunta pa kami ng Pangasinan para lang sa ice cream. Ano na? Little Boracay. Oo nga, yung pino ng tubig. Ay, ng tubig. Buhang. Pino talaga yung kuya. Ay, ano? Napakamahal ng gas natin. 6,000 para sa ice scramble. Yes. Ano pang hinihintay natin? I-review na natin siya. Bigyan na natin ng rating. So, unang-una, syempre, ang bibigyan natin sa price. Magiging objective lang tayo ha. Based on our experience lang. So, October kami pumunta. 2022. So, ang price niya, 5 out of 5. Kasi amura, no? Entrance, 5 piso. 45 environmental fee. Grabe. Ano yun? Mas mahal pa yung bigas. Bongga na yan. Tapos, accommodation. Hindi namin siya i-judge kasi wala namang accommodation. Pero, sa labas na ito, maraming mga private resort na pwede nyong tulugan. Tapos, dito kayo mag-side trip. Sa amenities, park, resto, beach net, 3.5. Yung park, hindi siya super laki kumpara doon sa isa. Hindi ko lang ma-picture out kung paano siya pag summer, no? Kasi para mga 20 lang yung pasok dito sa loob eh. Yung restaurant, wala sila, pero may mga makakainan dyan, yung mga maliliit na tindahan ng food, mga silog-silog. Yung internet, malakas-lakas naman. Yung beach, to be honest, okay naman kasi may naliguan eh. Yun ang minamarket nila dito. Swimmable naman. Yun nga lang kasi, hindi naman sa nag-expect kasi ako masyado. Sabi nila kasi, Boracay of the North. So, in-expect ko, Boracay na Boracay. So, hindi naman pala ganun ka Boracay. Yung the whole thing, may siguro yung buhangin, yun yung Boracay. Pero yung clarity and yung bluishness, or basta yung ganun, alam mo yun, yung parang bughaw na katubigan, hindi naman siya ganoon. So, ayun, so 3.5 yung ating ibibigay sa kanya, no? Pareho lang dun sa kabila yung score nila. Yung kabila, maluwag ang park, walay ang beach. Dito, okay naman yung beach, pero yung parking, hindi siya ganun ka-luwak. Up next, we have customer service. So, bibigyan natin sa ng 4 out of 5 AO points. Technically, okay naman yung estimate nung nandun sa information. Ang problema, hindi talaga si ate yung tao doon. Parang sumaklolo lang siya kasi wala yung tao. Hindi ko alam kung nasaan yung tao eh. Buti, inassist kami ni ate. So, ayun. Hello sa'yo ate. Buti mabait si ate. Tapos, nakasmile pa siya. Tapos, siguro lang. Dapat lagi may tao doon. Kasi, although naiintindihan ko hindi naman peak season, but still, mga customer din kasi pupunta, malay mo, di ba? Makatulong pa sila in the future sa pagpo-promote ng tourism dito. So, yun lang. Sana laging merong tao sa information. So, ang overall rating na nakuha nila based on our experience is 4.17 over 5 AO points. So, yun. For me, kung tatanungin nyo kung highly recommendable ba itong itong Tondol Public Beach,
recommended ko siya kasi una, ang pupuntahan naman natin dito ay beach, 'di ba? So, whether high tide or low tide, makaka-swimming kayo unlike doon sa mga site ng mga private resort doon sa kabila. Hindi siya talaga swimmable. Eh dito sa area na to, medyo mababaw, malalim-lalim ang tubig kahit low tide. So, ayun. Basta hindi ka masela na, kasi 'di ba sabi nila, not for anything else, sabi nila, yung Tondol daw is yung Boracay of the North. Do not expect too much sa salitang Boracay. Siyempre, yung Boracay is super blue or green yung water. Tapos, alam mo yon yung ganong feel. Baka mag-expect kayo ng ganon. Hindi siya ganon sa totoong in actuality. Siguro yung buhangin, yon comparable sa buhangin ng Boracay, yung coarseness niya, yung gaspang, at saka yung butil, super powdery din siya, talagang panlaban. Pero yung kaputian, parang hindi naman, pati yung sa dagat. Kasi sa Boracay, kahit malalim na malalim, kita pa rin, no? Dito kasi parang may mixture na ng gray and white. So, yun lang. Sana nakatulong kami sa inyo. So, abangan nyo kami sa mga pupuntahan pa naming resort dito sa Pangasinan. Bye!